So ano itong bagong ganap natin ngayon? Ito, I'll be having another concert and it's exciting kasi this is my third concert for 2025. First time ko ito na nagkaroon ng 3 concerts in a year. And this is gonna be entitled Gerald Santos Dreams. Dreams, it's because ito ay kakantahin ko yung mga dream songs ko. Yun. First time ko magko-concert na ito yung concept na mga dream songs ko yung kakantahin ko. Kasi usually talaga yung mga concerts ko may theme. Like yung last year, Grateful, in January, Courage. Diba? So, tapos ano yung second mo? Yung second yung Gerald Santos Gives Back. Yun yung sa Music Museum nung July lang. Okay. July 11. So, ito, Dreams, it's all about my dream songs. Yung mga gustong-gusto kong makanta way before pa. Ito. So you I grab this opportunity na makanta lahat yan. Ano mga ito? So you'll have a hand in hand in doing the repertoire, that set list? Yes, actually, I'll be a little bit self-indulgent. Self-indulgent this time kasi talagang yung mga gusto kong kantahin. Like, yun, tanong mo kay Roldan, mga songs from musicals, of course. Yung songs from Jesus Christ Superstar, Cats, Sunset Boulevard, Pipin, yung mga Corner of the Sky. Tapos sa OPM, I would like to sing yung Sometime Somewhere ni Sir Basil Valdez na gustong-gusto ko siyang pinapakinggan. Never ko pa siya nakanta. Never ko pa siyang nakanta ng So lahat yan di pa nakakanta? Yes. Sa publiko? Yes. In public, never pa. Anong challenge mo dyan sa mga kanta niya? Challenge? Ayan, actually, last week ko palang sinimulan na aralin talaga. It's as a singer, and I'm sure most of the singers and performers would agree sa akin na kapag ka first time mo kakantahin yung isang kanta, talagang medyo, alam mo yan, medyo nakakakaba pa yan dahil hindi mo pa alam by heart. So that's the challenge for me, na kahit na first time ko palang nakakantahin ay I would like it to be almost perfect yung pagkanta ko dun sa mga kanta na to. Mga ilang kanta yan? Siguro, usually naman pag concerts like 20 songs. Nakakaya mo talaga, hindi ka naubusan ng boses. Kaya ng iba dyan. Joke lang. Just lang. Joke lang. So, ayun, right preparation lang naman talaga. Right amount of rest. Dapat you know how to pace yourself para hindi ka mauubusan ng boses sa concert. Paano ba naalagaan ang boses mo? Ayan, adequate sleep, bisyo, wala. Talagang iiwasan mo yung mga... You don't smoke? Yeah, I don't smoke, I don't drink. Good boy. Pero pag sosyalan, pwede naman pa konti-konti. Yes, kapag social events, pagka mga occasional na mga events, okay lang. Tapos, hindi ka nagbibisyo talaga? Hindi ka natutukso? Wala naman. Kumbaga lifestyle naman kasi yan, it's a choice kung gusto mo magkaroon ng clean lifestyle. Did it happen to you na nawalan ka ng boses in a concert? In a concert, oo, may mga pagkakataon, may mga pagkakataon. Talagang it happens to the best of them. Kasi minsan, kapag ka yung sobra kang eager, minsan na-over-rehearse ka din. So hindi siya because of dun sa ginawa mong mali, but it's about kapag ka na-over-practice ka. Minsan yun ang nagigirisong kung ba't ako na namamaos. Kapag ka na-over-practice ako sa... Before the concert. Kasi kapag ka yung... Alam mo yun, parang gigil na gigil ka na gusto mong ma-perfect tong song na to. So, paulit-ulit mong nire-rehearse na hindi pala yun maganda sometimes. Pag paulit-ulit na nire-rehearse? Pag paulit-ulit mong nire-rehearse or ka nire-rehearse, so dapat medyo ipapace mo rin yung sarili mo. Kasi yung boses natin, hindi naman yan makina. Kundi muscle din yan na napapagod din siya. So bukod sa mga bagong kanta na kakantahin mo sa concert, ano pa yung mga bago naming napapanood doon? Ito,
Yung basically dahil dream songs ko yung mga kakantahin ko, yung thought pa lang na yun is ano na eh, bago nang maririnig nila sa Correct. akin eh. Dahil, you know, I always sing yung mga, yun, yung mga ilang OPM na signature songs ko. But this time medyo isa-set aside ko lang yan ng kaunti. But now, ito talagang medyo, yun nga, tulad yung sinabi ko, medyo indulgent ngayon na yung mga favorite na mga pinapakinggan ko, kakantahin ko siya. And it's the first time na maririnig nilang kantahin ko itong mga songs na to. 3 concerts in a year. Grabe. Hirap nun. Thank you. Is this the first time that you're doing 3 concerts in a year? Yes, Sabagay, this is sanay my ka first naman. time. Everyday nga yung Miss Saigon eh, di ba? Yun, So masasabi mong taon mo ang 2024? Yeah. Ang masasabi ko naman na naging taon ko rin ng 2025. You know, ang daming blessings na dumating this year. Musical pa, no? May musical, yung Hap How, na magre-run pa rin yan sa November, sa Soler din. And then, I will have a benefit concert, a charity concert sa London sa October. So, ang daming pumasok na blessings talaga. So hindi ka ulit babalik sa States, sa play, sa abroad? Not for now at least. So, maybe next year. Let's see. Kasi this year talaga maraming projects na pumasok eh. And ayoko namang tanggihan yung blessings dito sa Pilipinas. But let's see next year kung, you know, doon ako dalhin uli ng path na meron ding opportunity uli sa Broadway or sa West End. Why not? Diba? Sino napipisil mo na maging guest dyan sa concert mo? Kailan na ulit po? Sa December 3 sa Newport. You're the director. December Newport, 3, before Christmas. Before Christmas, yes. Oh, so mahaba-haba pa preparation. Kasi aalis siya eh, di ba? Yes. siya isang batal. Bali ano pa lang naman to, parang pre-launch pa lang tong ginagawa natin. Sila pa. Para Bigger press. magkakaroon pa tayo ng mas Bigger grand press press con. Yeah. Tapos, sinong napipisil mo as of now? Meron na ba kayo? Meron akong napipisil but ayoko munang sabihin dahil Pipisilin mo muna. Pinipisil pa namin eh. Sumagot naman na pero ayusin pa yung schedule eh. Ayusin pa. Pero Guy pasabog. girl. Pasabog. Guy May both guy and girl. Oh. Yes. Uy, yung genuine Pasabog yung concert mo, ano namin. Ang gaganda ng guests ha. Yeah. Eric, and then Eric, Shireen, si si Hazel. Yeah. Oh. Gaganda. Puro Santos, di ba? Yes, thank you. This time, anong clue? Ano bang clue? Mahirap eh, baka maano tayo. Hulaan ng isang nag-iisip. Oh, i-off the record na lang natin mamaya. Hulaan mo. Ay, gano'n. Talbog. Ay, baka yung close sa'yo. Sino? Si Jojo Mendres. May tatanong daw si Alwin. Sige. Hello. Kakain mo na raw siya. So, mawawala ka raw ng 3 weeks. Yes. Bakit ka mawawala? Nadalawin ko muna si girlfriend. Si aking baby Grace. Kasi matagal-tagal na rin kaming Grace. Matagal-tagal na rin kami di uli nagkita. You know, part talaga ng LDR yan eh. Yung, kumbaga. Hindi ka nahirapan sa LDR. Mahirap, but you know, if you guys are willing to work it out, you know, it can work. How long have you been together? 2 years na. 2 years. And then you met there, di ba? Yeah, sa New York. New York. Pero ang hirap nun, di ba? Yeah. Buti na lang may online, di ba? Yes, buti na lang. Oo. Pero paano yung tiwala nyo sa isa't isa dahil sa LDR na yun? Yun naman ang maganda, no? Kasi ako, hindi naman ako teenager or in my 20s na, you know, medyo yung aking pananaw ngayon sa love is like, you know, if siya na yun, parang ganun. Alam mo yun. So, and ganun din yun sa kanya. I can see and feel it. So, you know, we have that trust sa isa't isa na, you know, para kami sa isa't isa talaga. Pero pumapasok sa yung magka-baby na parang gano'n. May mga pumapasok ng ganyan, ng mga thoughts of course. Yeah.
Kasi di na tayo bumabata. Diba? Oo, pang ilang years pa. Siguro, well, if I had my way, maybe within 2 years, sana. Yeah. Oo, syempre, di ba? Mm-mm. Nire-request na ba nila na magkaroon ka ng apo yung mga parents mo? Minsan niloloko ako, kinakantsawan ako na kailan. Kasi yung kuya ko, may dalawa na anak. So sila sabi nila, parang ikaw, kailan mo kami bibigyan ng apo? Gusto namin magkaroon ng apo sa'yo. 5 kami magkakapatid. And then you're the second? Second to the oldest, yeah. May inggit factor na may 2 anak na yung brother mo. Kapatid mo. Nakakatawa nga kasi pag nakikita ko kasi syempre pag family man ka, di ba? Ang nasa isip mo lang talaga, paano ka makakapag-provide? Paano mo sila bubuhayin? Pag nakikita ko yun, parang medyo, di ba, nawawala yung inggit ko. Nawawala yung inggit ko, pero syempre gusto ko din yun. Yung thought na yun na, kumbaga, maging, provider ka in the future. Pero ano ba si Gerald if ever na maging tatay? Stricto or is for the make? I would say neutral lang. Kasi ayoko namang i-spoil dahil, gusto ko hanggat maaari yung magiging anak ko ay, alam niya yung both worlds, like yung buhay dito, kung sa ibang bansa man siya lalaki, alam niya din yung sitwasyon doon, alam niya yung sitwasyon dito. Hindi siya lumaking masyadong entitled, alam mo yun. So, I want him or her to be, maging resilient siya kung ano man yung pagdaanan niya sa buhay. Yeah. Ate, may tatanong ko. I'm curious question. What if Grace wants you to live in New York? Pati ba naging future family? Doon na kayo. May mga ganong thoughts, may ganong possibility. May ganong possibility naman talaga. And the good thing is, interconnected naman na because of online. I think I can still have my career here even if I'm there. Or kung mag-decide man kami na dito naman siya, it's okay din. Yeah. So did you think about that already? I want far may ganong pumapasok. May ganong siyempre may possibility ganun yung maging scenario. Will she require you or will you agree to what she wants? If he makes them being, let's build our family in New York. Ang hirap naman ng tanong na yan. Bale, siguro, siguro masasabi ko na lang, let's cross the bridge when we get there. Yun na lang. Kasi, right now, ang daming blessings na pumapasok, ngayon 2025, tapos maybe next year, kung madami din uli, gusto ko munang masulit yon. So, kapag dumating na yung sitwasyon na yon, doon na lang muna mag-decide. And next year is his 20th anniversary. Yeah, next year is my 20th anniversary as well. So bigger preparation. Yeah. Yes, bigger concert. So, ano yung mga memorable sa'yo sa 28 na yan? 20th? Oo, 28. 20th, syempre, yung next year, Another yung lahat ng lahat ng milestones sa career ko, itatakel doon. Lahat ng mga yung sa Pinoy Pop Superstar, yung sa Miss Saigon, yung musical theater journey ko. Ayun, lahat yan itatakel yan doon. Lahat ng mga pinagdaanan ko din sa buhay. Sa 28 na yan, sino pa yung gusto mong makakulab? Ako, madami. Madami akong dreams dyan sa if ever, next year, yung lahat ng mga naging part ng career ko and yung lahat ng influence ko sa Hindi music. yung hindi mo pa nakakasama talaga na ito hindi ko pa nakakasama talaga. Gary V and Martin Rivera. Yeah, hindi ko pa sila nakakasama on stage. Dapat makasama mo na sila. True. Yeah. Saka si Martin Berry, ano din naman niya, di ba? Very supportive. Di ba si Martin nag-guest na sa'yo? Di ba ba? Hindi pa. Very supportive si Martin. Yeah, Ogie Regine. Si Leia online. Online pa lang. Pero sa stage, hindi pa.
Kasama raw si Mateo. Package. Look at the chair. Anyway, dito sa concert na ito, anong bago dito? Ito Nes, it's entitled Dreams because it's all about my dream songs. Yung mga dream ko namang kantahin lang na yung gusto kong pinapakinggan pero never pa ako nagkaroon ng opportunity to sing in public. So hindi mo pa sila na-perform? Never pa. So this is gonna be the first time also that I'll be singing it in public. Talaga? Kaya All of them? Lahat puro ganun ang... maybe 90%. 90% of the songs dito sa concert. Like songs from Ipin, songs from Sunset Boulevard, Cats, songs from Jesus Christ Superstar. Puro ganun? Puro Broadway? Most of them, yeah. Pero may mga ano din. Saigon. Yeah. Even tapos sa OPM din, of course. OPM. Sa Will you be singing Condinas? I would say yes kasi I will have a tribute for Miss Pilita. Oh. Yeah, so ayan, Miss Pilita. Sa mga legends natin kay Ka Freddy, Kay Nora. Nora. Yes, I also have. Freddy Aguilar, yeah. And Chepon naman, hindi ko pa nakakanta ever ang kanta ni Ka Freddy na Anak. So, this is gonna be the opportunity to sing it. And yun, napaka-exciting for me kasi dream songs. Kasi yung mga concerts ko before laging may theme grateful, courage. Ito, medyo magiging self-indulgent lang akong konti na yung mga gustong-gusto ko naman na mga songs yung kakantahin ko.